na liham para sa mga guro. Naalala ko ba dati, mga panahon ng una kong pagtungtong sa eskwela, mga paiwari bagay hindi may hakbang papasok sa trangkahan na kapag binabalikan ay nag-iiwan ng mukha sa ngiti. Nag-iwan ng ngiti sa mukha dahil sa mga sumunod na eksena. Ako, 5 taong gulang, ay takot, nababahala, nanginginig, nangangatal at mahiyak-iyak ang sinalubong. Oo, ganyan mo akong dinatnan. Naninibago sa 4 na sulok ng dingding na ngayon ko lang nasilayan, na parang naniligaw sa di kabisadong daanan. Tama, ganun ang naramdaman ko dahil di matanggap na ang silid na ito ang siya kong magiging ikalawang tahanan. Ang araw na yon, ang pasimula ng katawagan ko bilang estudyante. Sa araw na yun naganap ang unang talakayan at sa araw din yun, nagumpisang masidla ng kaisipan ng mga pinasusubo mong kaalaman. Mga kaalaman pagdating sa mga hugis, pagdating sa mga letra, pagdating sa mga bilang, sa mga kulay, sa mga guhit ay patuloy na nakakasa. Sa kagalingan ng turo mo ay patuloy akong nakahawa hanggang sa di naglaon. Bilang dinaragdagan sa bawat araw ang diwa ng di maantala. Inalis mo ang likong pag-uugal at tinatanin ko maluwang tama ikaw. Ikaw na hindi nagkulang. Ikaw na naglagay sa akin sa poder mo tumayo bilang ikalawang magulang. Ikaw, ikaw nga. Ikaw na nagtuwid ng mali at nagdulot ng asal. Ikaw na nagtiyaga upang ang klase may mapulot na aral. Ikaw na ang pagtitiis ay walang katerno. Ikaw na nagpuyat pagwastulong ng aming kwaderno. Ikaw na sa pangarap namin pumigil sa pagguho. Ikaw na laging pagod pero di nagsawa sa pagturo. Ikaw na kahit para sa iyong karangal ay di inaangkin. Ikaw na laging napapahaos na pero di pinapansin. Ikaw na nagsakripisyo para lang makamimatuto. Ikaw na di sumuko kahit kami sakit sa ulo. Ikaw na sa bawat hamon ng buhay ay nagiging malakas, matatag, matigas, naglalakas-lakasan, nagtatatag-tatagan, nagtitigas-tigasan. Sa mga panahon din yun ay tanda ko pa ang pagturo mo ng abakada. Nauutal pang binibigkas ang bawat kataga na halos na nga ang lalamunan mamaga sa katuturo ng tamang bigkas, diin at baybay. Abakada, tulad ng aking natutunan, magsisimula sa A, susundan ng ba, at saka ng ka. A, aking igagalang ang propesyon mong dugo at pawis ang puhunan. Ba, babalik at babalikan ang turo na sa'yo'y natutunan. Ka, kalimutan ng mga turo hindi ko gawain da. Dahil ang iba't ibang leksyon susubuking galain epekto ng pagpapakasakit mo sa damdamin tagos. Gagawin kang halimbawa hanggang sa magtapos ha. Haharapin din ang hamong sa iyo'y ginaya. Ipipilit sa sariling kayanin ng iyong inayala. Lalabanan ng idwang kuro-kuro. Mamahalin ng pagsusunog ng kilay hanggang sa dulo na nanamnamin ng katas ng bawat pagtalakay na nangangain ang kahalagahan ng mga pagsasanay. O dili na may papangako kong tuto pa rin. Rarahuyuin ang sariling matuto pa rin sa mga gintong aral na iyong hatid. Guro, sa mga gintong aral na iyong hatid. Tatapusin ko na ito sa mga katagang pampatid. Uulitin ko. Wawakasan ko na lamang sa formal na pagbati. Yaring isinapuso ang mensaheng hinabi. Kayo'y mga bayanin, dapat bigyang pagtutugay. Kaya't sa inyong mga guro, kayo po ay mabuhay.